이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 민수기 20장 1절부터 13절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng mga Bilang, chapter 20, verse 1 to 13. 첫째 달에 이스라엘 자손 곧 온 회중이 신 광야에 이르러 백성이 가데스에 머무니 미리암이 거기서 죽음에 거기서 장사되니라. At walang tubig na mainom ang kapulungan at sila nagpulong laban kina Moises at Aaron. 백성이 모세와 다투어 말하여 이르되 우리 형제들이 여호와 앞에서 죽을 때에 우리도 죽었더라면 좋을 뻔하여도다. Bakit ninyo dinala ang kapulungan ng Panginoon sa ilang na ito upang kami at ang mga hayop ay mamatay dito? 너희가 어찌하여 우리를 애굽에서 나오게 하여 이 나쁜 곳으로 인도하였느냐? 이곳에는 파종할 꽃이 없고 무화과도 없고 포도도 없고 석류도 없고 마실 물도 없도다. Sina Moises at Aaron ay umalis sa harap ng kapulungan at nagtungo sa pintuan ng toldang tipanan at nagpatira pa. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagpakita sa kanila. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 Kunin mo ang tungkod at tipunin mo ang kapulungan. Ikaw at ang kapatid mong si Aaron at magsalita kayo sa bato sa harapan nila upang magbigay ito ng kanyang tubig. 모세가 Sa gayon ka maglalabas ng tubig para sa kanila mula sa bato. Gayon ka magbibigay ng inumin para sa kapulungan at sa kanilang mga hayop. 모세가 그 명령대로 여호와 앞에서 지팡이를 잡으니라. Tinipon ni na Moises at Aaron ang kapulungan sa harap ng malaking bato. At kanyang sinabi sa kanila, makinig kayo ngayon, mga mapaghimagsik. Ikukuha ba namin kayo ng tubig sa malaking batong ito? 모세가 그의 손을 들어 그의 지팡이로 반석을 2번 치니 물이 많이 솟아나오므로 회중과 그들의 짐승이 마시니라. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, sapagkat hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipakita ang aking kabanalan sa paningin ng mga anak ni Israel, kaya't hindi ninyo dadalhin ang kapulungang ito sa lupain na aking ibinigay sa kanila. 이스라엘 자손이 여호와와 다투었으므로 이를 무리라 하니라. 여호와께서 그들 중에서 그 거룩함을 나타내셨더라. 아멘. Amen. 모세의 불신앙과 그 결과라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat ang kawalang pananampalataya ni Moises at ang mga resulta nito. 오늘 본문은 이스라엘 백성이 애굽 땅에서 나온 지 40년째 되는 해 첫째 달에 있었던 일을 다루고 있어요. At itong mga talatang binasa natin ay nagsasabi ng mga pangyayari na sa unang buwan ng ika-4 na taon matapos ang mga Israelita ay lumabas ng Ehipto. 그렇다면 이제 그 전장부터 시작해서 보면 벌써 38년이 지난 때가 된 거예요. Na matatawag natin dito na may 48 taon na tinatayo na lumipas na. 드디어 다시 이스라엘 온 회중이 신 광야 가데스 바네아에 다시 돌아왔습니다. At muli bumalik sila sa Kadesh Barnea. 출애굽할 때 아이들이요 벌써 40대, 50대 어른들이 되었습니다. Yung mga dati ay mga bata pa lamang, ngayon ay nagkaedad na, mga 40 o 50 na yung edad nila. 출애굽할 때 20세 이상 장정들은 대부분 광야에서 다 죽었습니다. At yung mga 20 anyos na natay mga tauhan noon na lumabas ng Ehipto nangamatay na. 출애굽 1세대 중에 살아남은 사람은 모세와 아론과 여호수아 갈렙뿐이었어요. At yung mga natirang buhay na lang mula dun sa unang henerasyon ay si Moises, si Aaron, si Josue at si Caleb. 최근 신 광야 가데스에 머무는 동안 모세의 누나 미리암도 죽었습니다. At habang nananatili sila dun sa Kadesh Barnea, dun sa disyerto ng Zin, dun namatay ang kapatid ni Moises na si Miriam. 모세에게는 어쩌면 어머니 같은 이제 누나이기도 하지요. Ito yung ate na parang nanay na rin ni Moises. 이스라엘의 여성 지도자였던 미리암이요. 이제 장례식을 하게 됩니다. At doon ay nagkaroon sila ng paglilibing sa kanya na kanilang babaeng pinuno. 이제 장례식 때 안 그래도 이런저런 말이 많이 나와요. 근데 염려 섞인 말들이 많이 쏟아집니다. At sa kanilang mga usapin sa pangyayari na to, marami silang mga alalahanin. 모세도 친 누나 모세를 이 바구니에 역청이 칠해진 바구니에 담아서 나일강에 이렇게
띄우게 하고 공주에게 이렇게 가게 하고 이런 일에 쓰임 받았던 사람이 이 미리암이었어요. Si Miriam nga, siya yung nakatatandang kapatid na babae ni Moises na naglagay sa kanya doon sa basket, doon sa ilog Nilo, upang siya ay makita ng prinsesa at ampunin. 여러분 아무리 모세라도요, 그 미리암 누나가 죽고 장례식을 하는데 마음이 좀 서글프고 무너졌겠지요. At sa tagpo na yun, bagamat ginawa nila yung paglilibing dahil sa kanyang pagkamatay, at para siguro kay Moises, andun pa rin na mabigat sa loob niya. 이제 거기에 38년 전 저희 가데스 바네아 이곳에서 어떤 일이 일어났는지도 이제 기억이 나겠지요. Itong mga pangyayari na ito, nung pagdating nila muli sa Kadesh Barnea, ay naalala niya. 그 이제 38년 동안 또 광야에서 다시 이제 있어 왔던 일들이 파노라마처럼 이제 스쳐 지나갔겠지요. After ng mga tinatayang 38 years na lumipas, itong mga nagdaan ng mga pangyayari parang sumagi muli sa isip ni Moises. 이제 남은 출애굽 1세대는 이제 4사람뿐입니다. Ngayon, 4 na katao na lang yung natira mula doon sa unang henerasyon nila. 이제 40년 광야 훈련 기간은 이제 끝나고 다시 카데스 바네아에 오긴 왔는데 이 백성들 지금 하는 것 보니까 그냥 앞이 캄캄합니다. At 4 na pong taon na muli yung lumipas at bumalik na sila uli sa Kadesh Barnea, ngunit hindi pa rin sila tiyak doon sa kanilang patutunguhan. 첫 번째로요, 되어진 일 중에 마실 물이 없음으로 인해서 이제 큰 소요와 불평과 불만이 일어났어요. At sa unang punto, kaya yung naging laman ng kanilang pagrereklamo ay yung kawalan ng tubig na mainom. 직접적인 소요 사태의 발단은 마실 물이 없는 것이었겠지요. Mari doon sa kanilalagyan nila na lugar sa disyerto na walang tubig. 여러분 광야에서요 200만이 넘는 그 이스라엘 백성들이 물이 없다 이건요 뭐 혹독한 거죠. At andun din yung matinding pagreklamo nila noon sa disyerto na may 2 milyon na mga Israelita na walang mainom. 그런 상황에 이제 여기 가데스 바네아에 왔는데 앞에 저 눈앞에 가나안 땅이 있지만 과연 들어갈 수 있겠냐고 이제 앞이 막막한 거예요. Kaya kahit nakabalik na uli sila sa Kadesh Barnea, nag-alala na naman sila makapasok kaya talaga tayo sa Kanaan. 물론 지난 이제 39년 동안 하나님의 인도와 공급하심으로 살아왔는데요. 가나안 땅을 눈앞에 두고 당장 가까이 왔으니까 불안하고 염려가 되고 걱정이 되고 근심이 되고 이제 이런 상황이 있어요. Kaya yung sitwasyon nila dito, kahit na 39 years na yung lumipas at naranasan nila yung gabay ng Diyos, yung pag-supply ng mga kailangan nila, ngunit sa harapan nila, yung Kanaan ay andun yung alalahanin nila at yung kanilang mga pagrereklamo at mga pamumroblema. 이때 일반 백성보다 지도자 모세가요 가장 뭔가 좀 이렇게 이제 무거움을 좀 이제 느꼈겠지요. Sa tagpo na yun, dahil sa pangyayari din sa kapatid ni Moises, higit sa sino man, mabigat pa yung kalooban niya. 이제 거기에 누나 미리암을 먼저 보내고 허전한 상태에 있는 이 모세와 아론에게 나와서요 불평과 불만을 이제 백성들이 쏟아냈어요. Kaya nga, ang mga leader na si Moises at Aaron, kahit nasa tila kawalan pa sila dahil nga sa pagkamatay ng kanilang kapatid, ay nagreklamo ang bayan sa harap nila. 근데 본문에 나온 이 불평과 불만은요, 출애굽 1세대들의 불평, 원망, 아마 이런 것과요, 거의 동일해요. Parang kalintulad dito ng pagrereklamo ng unang henerasyon nila. 이게 마실 물이 없어서 발생한 것 같지만요, 사실은 불기둥, 구름기둥으로 인도하시며 만나로 먹이시고 그런 하나님을요, 믿지 못해서 일어난 사건이에요. Na bagamat ang reklamo nila ngayon, wala silang tubig na mainom, nasaksihan naman nila kung paano ang Diyos binigyan sila ng haliging apoy, haliging ulap, pinakain sila ng mana, at marami pa. 이런 일이 있을 때마다 모세는 하나님께 엎드려 기도하고 이제 중재 사역을 잘 했는데요. 지금 마지막 와서 모세가 참 낙심이 된 거예요. So tuwing may ganitong pangyayari, nagawa ni Moises ay lumulod sa harap ng Diyos at tumatawag siya sa Panginoon. Ngunit sa tagpo na ito, ay parang nawalan din siya ng pag-asa. 지금 이스라엘 백성들이요, 이제 이 때를 지어 와가지고 모세와 아론을 이제 향해서 불평과 불만을 지금 쏟아놓는 거예요.
na sila ay punong-puno ng kanilang mga paninisi at kanilang pagreklamo at paglalaban-laban. 일단 모세와 아론은 회중을 떠나 회막문에 이르러 성막 앞에서 하나님 앞에 엎드렸어요. Yan ang ginawa ni Moises at ni Aaron. Sila pumunta doon sa Todang Tipanan at doon ay sinabi nila sa Diyos ang mga pagrereklamo ng mga Israelita. 그러면서도 이제 120세가 된 이 모세가요. 그냥 만감이 교차했겠지요. 하나님 앞에 이제 엎드리긴 했는데 이 참 저 사람들 40년이 지나도 안 변하구나 싶어서요. 낙심이 된 거예요. Na andun yung tila kabigatan kay Moises na may 120 years old na noon, na sa harapan muli ng Diyos ay lumuhod siya na hanggang ngayon wala pa rin pananampalataya ang mga tao na to. 이토록 주변 상황이 내게 좀 어렵고 내 생각에 좀 힘들어지고 이렇게 느껴지면요. 사람은 또 나중심으로 이렇게 잡혀가요. Na kung ang mga tao nakatuon sila doon sa mga tao nagbibigay sa kanila ng sakit o ng mga matinding bagay, ay nagiging makasaril sila. 모세도 여태까지 그리 아니하실지라도 백성들을 위해 중보하고 하나님께요 그렇게 잘 해왔는데 이 마지막 때 모세가 나중심에 좀 휩싸인 것 같아요. Na kahit na si Moises sa mga nagdaang ganitong pagkakataon ay mabilis siya na lumulod sa Diyos at tumatawag sa Kanya. Ngunit dito sa panghuli ay naging sentro siya sa sarili niya. 저도 필리핀에 36년째 사역하고 있는데도 이런 이 마음이요 올라올 때가 가끔 있어요. At kung minsan kahit ako na may about 36 years na ako nagbimission sa Pilipinas, may pagkakataong nahulog din ako sa ganitong kalagayan. 그럼 오늘 두 번째로요. 하나님께 완전히 맡기지 못한 채 나 중심에 휩싸였던 모세의 불신앙의 관을 한번 살펴보십시다. Kalawa, tignan natin mabuti yung kawalang pananampalataya ni Moises na hindi niya nagawang isuko buo sa Diyos. 엎드려 기도하는 모세에게 여호와께서는요. 모세야, 네 지팡이를 가지고 회중을 모으고 그들의 눈앞에서 반석에게 명하여 반석 물을 내라 하고 명령하라고 말씀하셨어요. At inutos ng Diyos kay Moises nang nagpatira pa ito sa pananalangin sa kanya na kunin mo ang iyong tungkod at ikaw at iyong kapatid na si Aaron, tipunin niyo yung mga tao at sabihin mo doon sa malaking bato na maglabas ito ng tubig. 그 모세의 지팡이는요. 애굽에서 10가지 기적을 내는데 이렇게 지봉으로 쓰임 받았던 지팡이였어요. Ang tungkod ni Moises na yon ay ginamit ng Diyos sa Ehipto nang nagkaroon ng 10 mga salot o himala doon. 홍해를 가를 때 가리켰던 그 지팡이였어요. Ito rin yung tungkod na ginamit ng hinati ng Diyos ang dagat na pula. 그 이제 이 모세의 지팡이는요. 이 이스라엘의 지도자의 상징이 모세의 지팡이였어요. Kaya yung tungkod ni Moises, ito ay sumisimbolo doon sa kanilang pinuno o leader. 이 하나님이 지팡이를 가지고 온 회중을 모아서 그들의 눈 앞에서 반석에게 명하여 물을 내라 하라고 명하셨어요. At inutos nga ng Diyos kay Moises, kunin mo yung tungkod mo, ikaw at si Aaron, tipunin niyo yung mga tao at sa harap ng malaking bato, sabihin mo sa bato na maglabas ito ng tubig. 근데 지팡이를 들고 백성 모으는 데까지는 했어요. At sumunod naman siya hanggang doon sa sinabi na tipunin ang bayan. 근데 본문 10절, 11절에 보니까요. 모세 약간 화가 났고 나중심에 빠진 모세의 모습이 보여요. Pero sa verses 10 to 11, ay medyo nahulog si Moises sa pagiging nakasentro sa sarili niya at nagalit siya. 이 반석 앞에요. 하나님이 정하신 그 큰 반석 앞에 백성들을 모으고요. 이제 모세가 그들에게 이제 말을 해요. Inipon niya ang kalipunan ng mga tao doon sa harap ng malaking bato. 반역하고 있는 너희여 들어라. 우리가 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내랴 하고 말을 했어요. At sabi niya sa bayan, sa mga tao, kayong mga mapanghimagsik, maglalabas ba kami ng tubig mula sa bato na to para sa inyo? 아니 하나님께서 우리를 불쌍히 여기사 이 반석에서 물이 나게 하시겠다고 말씀하셨습니다 하고 말을 해야 될 것 아니에요. Di ba dapat na sinabi niya, Panginoon, kaawaan mo yung mga tao na ito at hayaan mo po na maglabas ng tubig itong bato na to. 나 모세와 아론이 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내랴 하고 말을 했어요.
Ito sinabi ni Moises, ako at si Aaron, maglalabas ba kami ng tubig mula sa bato na to para sa inyo? 모세가 물을 만들어냅니까? Kaya bang gumawa ni Moises ng tubig? 감히 하나님 앞에서 저 백성들 앞에서 나중심에 휩싸인 불신앙의 말을 하게 된 거예요. Sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao ay nagsalita si Moises mula sa kawalang pananampalataya niya. 그러면서 지팡이를 든 손을요 높이 들고 반석을 2번 내쳤어요. Kaya yung tungkod niya, itinaas niya at 2 beses niyang hinampas yung bato. 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내려 하고 2번 쳤어요. 2 beses niya hinampas na sabi niya, maglalabas ba kami ng tubig sa bato na to para sa inyo? 내가 하나님의 지팡이 꺾어버렸을 텐데 그 물이 많이 솟아나왔어요. 그리고 해중과 그들의 짐승이 마시니라 그랬어요. At nangyari naman na napakaraming masaganang tubig ang lumabas at nakainom yung mga tao at mga alaga nilang hayop. 근데 본문 12절을 보면요. 하나님을 속일 수가 없어. Pero sa verse 12, makikita natin hindi natin madadaya ang Panginoong Diyos. 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자손의 목전에서 내 거룩함을 나타내지 아니한 거로 너희는 이 회중을 내가 그들에게 준 땅 가나안으로 인도하여 드리지 못하리라 말씀하셨어요. Sa verse 12, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, sapagkat hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipakita ang aking kabanalan sa paningin ng mga anak ni Israel, kahit hindi ninyo dadalhin ang kapulungan ito sa lupain na aking ibinibigay sa kanila. 너 모세나 아론이나 눈에 보이는 저 가나안 땅에 못 들어간다고 말씀하신 거예요. Ang sinabi rin ng Panginoon kay Moises at Aaron, itong natatanaw nyo na lupain ng Kanaan, hindi kayo makararating dyan. 이게 아니 지금 40년 동안 가나안을 향해서 걸어왔건만 못 들어간다는 거예요. At 40 years na sila ay naglalakad patungo doon at hindi sila makakarating doon. 그 사이에 하나님이 모세처럼 온유한 자가 없도다 하고 칭찬을 받은 게 모세였습니다. Noon si Moises ay pinuri ng Diyos dahil sa kanyang kababaang loob. 온유한다는 말은 하나님이 주신 말씀 그대로 아멘하여 붙들고 사모를 하는 사람을 온유한 사람이라고 그래요. Siya ay makita natin na kalmado na tao, ngunit makita natin sa ganitong kalagayan, doon yung pagsunod niya, pagsagot na amen sa salita ng Diyos. 근데 백성을 반석 앞에 모이게 하고 그 반석을 향해서 반석은 물을 하나님이 말씀하시기를 물을 내라고 말씀하셨다. 물을 낼지어다 하고 명령해야 될 것 아니에요. Dahil ang utos ng Diyos sa kanya, magsalita lang siya doon sa bato na maglabas ito ng tubig. Dapat ganun lang ginawa niya. 근데 반석을 향해 명하라고 말을 했는데 반석을 향해 지팡이로 2번이나 쳤어요. Pero hindi lang siya nagsalita, hinampas niya pa 2 beses yung bato. 하나님 말씀을 정식으로 거역한 거예요. At andun mismo yung rebellion niya sa salita mismo ng Diyos. 그러면서 말로 하나님이 너희를 위해 물을 주시기로 하셨다 해야 될 건데 우리가 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내줘야 되겠느냐? 하고 말을 한 거예요. Sinabi niya sana maglalabas ng Diyos ng tubig mula sa bato na to para sa inyo. Ngunit ang sabi niya, maglalabas ba kami ng tubig mula sa bato na to para sa inyo? 물론 그 모세 그 상황 속에서요. 40년 동안 그리 쓰임 받았으나 백성들은 변함이 없고 누이 미리암은 죽었고 백성들의 반기를 보면서 낙심도 되고 화도 났었겠지요. At maaaring sa mga pangyayari, 40 years na sila naglalakad, pagbalik nila sa Kadesh Barnea, parang wala pa rin pagbabago yung mga tao at nagre-reklamo pa rin sila. Maaaring andun din yung kabalang pag-asa niya at kanyang pagkagalit. 그러다 보니까 우리가 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내랴 하고 소리 지른 거예요. At kamamatay din ang kanyang kapatid, kaya nakapagsalita siya na maglalabas ba kami ng tubig galing sa bato na to para sa inyo? 항상 우리와 함께 하시며 붙들어 주신 하나님께서 이 반석을 통해 물을 주시기로 하였느니라 하고 선포해야 될 것 아니에요. Diba dapat pinahayag niya ang Diyos na lagi nating kasama ay magpapalabas ng tubig mula sa bato na to para sa inyo. 그 반석을 향해서 반석은 여호와의 이름으로 명하노니 물을 낼지어다 해야 될 것 아니에요. Diba dapat inutos niya doon sa bato na yun, sa pangalan ng Panginoon, maglabas ka ng tubig. 근데 반석이 뭐 죄지었습니까? 지팡이로 2번이나 찍었어. At parang hinampas niya, parang aso ba? Ito yung hinampas niya 2 beses to. 이게 모세의 불신앙이었어요. Yun yung kawalang pananampalataya ni Moises. 인간적으로 이해가 돼요. Sa makataong pag-iisip, maiintindihan mo siya. 그러나 그는 온유한 자로 인정받았던 그 하나님 앞에서요.
하나님의 거룩하심을 나타내지 아니한 것이라고 말씀하시며 너희 둘은 가나안 땅으로 들어갈 수 없다고 말씀하신 거예요. Ngunit sa harapan ng Diyos, siya nooy pinuri dahil sa kanyang kababaang loob. Sinabi ng Diyos, hindi nyo ipinakita sa bayang Israel yung kabanalan ko, kung kaya't hindi kayo makararating sa lupain ng Kanaan. 그러면 세 번째로 모세가 드러내지 못했던 하나님의 거룩함이 무엇입니까? Ikatlo, ano yung kabanalan ng Diyos na nabigo si Moises na ipakita sa kanila? 모세가 나타내지 않아서 하나님께서 친히 나타내신 거룩함이 무엇인가요? Ano itong kabanalan na ito na personal nais ipakita ng Diyos, ngunit nabigo si Moises na gawin? 그래요. 하나님은 이 불평불만 원망함에도 불구하고 백성을 사랑하사 변함없이 사랑하사 물을 주시는 하나님이에요. Ang Diyos sa kabila ng pagrereklamo, ng pagmamaktol, paninisi ng mga Israelita, andun pa rin na nais niyang bigyan sila ng tubig. 모세와 아론이 반역하는 이 불신앙의 말을 하고 불신앙의 행동을 했음에도 불구하고 모세와 아론도 마실 수 있도록 물을 주시는 분은 하나님이셨어요. Na kahit na si Moises at si Aaron, andun yung kanilang pagtuon sa kanilang sarili at pag-alsa nila laban sa Diyos, ngunit pinainom pa rin sila ng Diyos. 언제나 하나님은 우리와 함께 하시며 여호와 샴마이심을 항상 보이셨어요. Kailanman ikasama natin ang Diyos at pinakita niya sa atin siya ang Jehovah Shammah. 이게 우리 삶 속에서 나타내야 될 하나님의 거룩하심입니다. Ito yung kabanalan ng Diyos na dapat mahayag sa buhay natin. 그래서 오늘 우리에게도 너희가 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 그리스도의 이름으로 하나님께 영광되고 감사함으로 하라는 거예요. Kaya nga ngayon sa atin, sa kumain, uminom, anumang gagawin natin, nawa yung kaluwalhatian ng Diyos ni Kristo ang siyang mahayag sa atin. 근데 그게 가져버리고 또 내가 나와 내가 이러면 문제가 되는 거예요. Pero sa halip na ito, kung ikaw yung sarili mo yung nangibabaw, ito'y problema. 왜 모세가 바위를 두 번이나 쳤습니까? Bakit 2 beses hinampas ni Moises ang bato? 백성에게 화가 났기 때문이었겠지요. Nagalit siya doon sa mga tao. 지난 39년 동안 쉼없이 불평과 원망을 쏟아내왔던 백성들에게 질렸을 거예요. Ito yung mga tao na to for the past 39 years na lumipas, ay ando pa rin yung pagrereklamo nila. 너희 미리암의 장례를 치르며 아직도 슬픔이 가시지 않은 상태에서 또 백성들이 비방하고 대드니까 실망했을 거예요. Maaring nagluluksa pa lamang siya sa pagkamatay ng kapatid niya na si Miriam at nandiyan na ngayon yung mga pangungutya ng mga Israelita. 그러면서 지금까지 체험하며 붙들고 있어왔던 그 하나님의 역사를요. 나 중심에 빠지며 내가 나서버린 거예요. Yung kapangyarihan ng Diyos na naranasan niya at pinanghawakan niya, bitawan niya ito, yung sarili niya yung ibabaw. 그러면 오늘의 결론요. 이처럼 나 중심에 조금이라도 빠지면 흑암 세력에게 막바로 속습니다. Yung sa ating conclusion, kung mahulog tayo sa pagiging nakasentro sa sarili, tayo dadayain ng kapangyarihan ng kadiliman. 나는 지금도 가끔 사모님한테 말을 빨리 하고 아마 한 1년에 한두 번은 화를 낼 때도 있어요. At may pagkakataon pa rin na sa asawa ko, minsan ay mabilis akong magalit o magsalita. 물론 우리 메시지가 30분 안에 끝나는 게 좋아요. Of course, mainam kung in 30 minutes matapos na yung recording natin. 근데 30분 넘어가면요. 빨리 끝내라고요. 막 이러는 거예요. 앞에서. Pero pag lumampas ng 30 minutes, sinisenyasan niya na ako. 그 무렵에 지금 이제 성령의 인도로 뭐 메시지가 지금 쏟아져 나오는데요. 그걸 자꾸 앞에서 막으니까 나도 좀 화가 나는 거예요. Minsan, andun yung leading ng Holy Spirit na mag-message ka pa, pero sinisenyasan ka na. Kaya kung minsan nagagalit ako. 우리가 나 중심에 빠지면요. 아내나 남편에게 자녀나 직장 동료에게 불쑥불쑥 말을 빨리 하고 화를 낼 수도 있어요. Na kung ikaw ay nahulog sa pagiging nakasentro sa sarili mo, asawang lalaki o babae man yan, katrabaho mo o kapatid mo, lahat ay makakapagsalita ka agad at maiksi lang yung pasensya mo. 내 생각, 내 소견과 안 맞아서 그래요. Dahil hindi tama doon sa kaisipan mo, sa gusto mo. 그러면 이제 내 입장, 내 생각, 내 소견 때문에 화를 낸 적이 우리가 많잖아요.
At maraming pagkakataon sa atin nagagalit tayo kapag hindi nakaayon dun sa naisin natin. 우리는 이제 예수 그리스도를 구주로 영접한 우리는 그리스도의 증인으로 사는 거예요. Tinanggap na natin ang Panginoon Kristo at tumumuhay tayo bilang patotoo niya. 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 그리스도의 증인으로 사는 거예요. Kumain o uminom, ano mang gagawin natin, mamuhay tayo bilang patotoo ni Kristo. 그렇기 때문에 어느 누구든 전도 대상자요. 이제 내가 섬겨야 될 대상이기 때문에 기다려주고 참아주고 그래야 되는데요. 그게 쉽지 않은 거예요. At dahil yung mga tao sa paligid natin, sila target nating ebanghelyohan o paglingkuran, ngunit hindi madali na magtiis tayo o maghintay sa kanila. 아니 옛날에 그리 살았던 나중심 내가 나의 주인된 그 체질이요. 또 비집고 올라오기 때문이에요. At dahil kung isa yung dating ikaw, yung kaugalian mo, yun pa rin yung lumalabas. 여러분 왜 그런 줄 아십니까? Alam niyo ba kung bakit? 여러분 나중심 나라는 이 틀 안에 숨어있는 더러운 귀신들이요 많이 있어요. Maraming mga masasamang espiritu na nasa likod ng frame na ito ng pagiging sentro sa sarili. 그래 우리가 그걸요 그리스도 이름으로 항상 꺾고 이제 쫓아내야 돼요. Kaya dapat lagi nating talian at palayasin ng mga to sa pangalan ni Yesu Kristo. 근데 나 여기에 아직도 사랑스러운 거예요. 나 아직도 중심이 되어 있는 부분이 많이 있어요. 그래서 쫓아내지 못하고 있어요. Pero marami pa rin pagkakataon sa buhay natin, yung sarili natin mas minamahal natin o nakasentro pa rin tayo dito kaya hindi natin mapaalis. 그래서 아침에 일어나서 양치질 할 때나 세수할 때요. 앞에 세면기 앞에 거울을 보면서 내 안에 있는 나 중심 주인 노릇하고 있는 이 더러운 것들아 나로부터 떠나갈지어다. 그리스도 이름으로 명할 수 있게 되길 바랍니다. Yan o, sa pagising pa lang natin sa umaga, kung maghilamos tayo, mag-toothbrush tayo, marap tayo sa salamin, sabi mo, ikaw na spirito ng pagiging sentro sa sarili ay umalis sa pangalan ni Jesus. 왜 거울 앞에서 해야 됩니까? Bakit kailangan sa harap ng salamin? 내가 나의 주인된 상태 속에 거울에 비춰진 저놈은요. 뭔가 언짢은 거요. 눈도 좀 싸늘한 거요. 입술도 미소가 없고요. 이상하게 꼬이는 거요. Nakikita mo yung refleksyon ng sarili mo na nakasentro sa sarili dahil nakasmakot yung mukha mo, wala kang ngiti sa mga labi mo. 아침에 일어나면 꼭 그놈들 결박하고 내 쫓아내고 제 성령으로 충만케 하옵소서. Pagising mo pala sa umaga, ay talian mo na, palayasin mo ng mga ito at hilingin mo yung pagpuno ng banal na spirito. 여기에 최소한 5분 내지 10분 이상은 꼭 해야 돼요. Maaaring gawin natin in 5 to 10 minutes. 그러면 얼굴이 좀 이제 달라져요. At mag-iba yung aura mo. 항상 기뻐지고 범사에 감사되어지고 쉬지 않고 하나님과 함께하는 기도가 누려지는 얼굴로 좀 달라지기를 바랍니다. Mabago yung aura ng mukha natin na lagi tayong nagagalak, nagpapasalamat sa lahat ng bagay at yung panalangin walang pati na maranasan ng Emmanuel ay nasa akin. 이러면 갈라디아 2장 20절로 바꿔지는 거예요. Mababago sa Galatia 2:20. 내가 나를 사는 게 아니라 주님이 나를 사시는 삶으로 바꿔지는 거예요. Yung buhay mo, hindi na ikaw yung nabubuhay, kundi ang Panginoon na. 그럼 내 기준으로가 아니라 그리스도의 눈과 마음으로 사람을 보게 되는 거예요. Na makikita mo yung ibang tao, hindi sa sariling pamantayan mo, kundi sa mata ng Panginoon si Kristo. 그래서 상대방을요. 저 불신자의 6가지 상태, 지금은 12가지 상태인데 12가지 상태에 묶여 있구나. 그 진단을 하고 어떻게 도와줘야 될 것인가. 이를 놓고 섬겨줘야 되는 거예요. Nakita mo yung ibang tao, nasa ilalim pa sila ng 6 na kalagayan, hindi mananampalataya, paano ko ba sila tutulungan, paano ko sila mapaglilingkuran. 아무리 이상하더라도 그가 뭔가 좀 장점이 있어요. 그 장점, 좋은 점들을요, 북돋아 주면서 칭찬해 줘야 되는 거예요. Nagaan naman kakaiba yung tao na iyon, makita mo pa rin yung mabuting side ng tao na iyon at yun ay purihin mo. 근데 나도 그걸 제일 못해요. Hindi ako magaling sa ganun. 왜냐 어릴 적부터 우리는 이제 눌려 살았고 노여움 속에 살았고 매맞으며 살았고 그랬어요. Bata pa lang kami, hirap kami sa buhay, lagi kaming napapalo o lagi kaming parang utusan. 어릴 적부터 그리 살아놓으니까 누구를 보더라도 지적한 일들, 비판한 일들, 이제 이 벌줄 일들이 많이 보여요. At dahil sa ganun akong lumaki, yung pagtingin ko rin sa ibang tao, andun din na kung hinusgahan yung mga tao, kung anong salita masasabi ko sa kanila. 원인이 왜 무엇입니까? Ano yung pinagmulan nito? 아직도 내가 나의 주인된 것을 이용하는 더러운 귀신들이 내 안에 있기 때문이에요. Dahil yung dating ako, yung ginagamit ng masamang espiritu. 예수 그리스도 구주로 영접했는데 내 안에 귀신들이 아직도 있단 말입니까?
Tinanggap ko na ang Panginoon Jesucristo na meron pa bang masamang spirito sa akin? 하나님은 우리의 이 자유 의지를 존중하세요. Ang Diyos, kinikilala niya yung sariling pagpapasya natin. 내가 나의 주인 노릇 가고자 하는 이런 작은 자유의지도요. 그 하나님이 무조건 버려버리고 없애버리시지 못해요. At maging yung katiting na nais mong maging Panginoon ng sarili mo ay hindi basta inaalis ng Diyos. 그래서 나를 사랑하는 마음이 조금이라도, 돈을 사랑하는 마음이 조금이라도, 세상을 사랑하는 마음이 조금이라도 있으면요, 그걸 통해서 이 더러운 귀신들이 또아리를 틀고 그 안에 숨어 있어요. Kaya kahit na may katiting ka lang na pag-ibig sa sarili mo o sa pera o sa bagay sa mundo, ginagamit yun ng masamang spirito. 그래서 매일 아침 일어나면 이 더러운 것들 쫓아내고 성령 충만을 누리도록 기도하시길 바랍니다. Kaya nawa sa umaga pagising natin, palayasin natin yung mga masamang espiritu at magpapuno tayo sa banal na espiritu. 이게 사모들의 기초예요. Ito yung pinakabasehan ng 3 days. 그래서 내가 나의 주인 된 것들이 올라올 때마다 즉시 주 예수 그리스도 이름 부르며 자기 십자가를 지고 못 박아 죽여야 되는 거예요. At tuwing lalabas yung mga ito sa atin, ay tawagin agad natin yung pangalan pa Yesu Kristo at ipako ang ating sarili sa krus. 그래 예부터 각인되고 뿌리내려 체질되어 있던 내 생각, 내 기준 버리고 그리스도의 사람으로 빨리 바뀌어야 되는 거예요. Na yung sariling standard mo, sariling kaisipan mo, ay baguhin mo ayon sa pamatay ng Panginoon sa pangalan ng Yesu Kristo. 그게 성령 충만이에요. Ito yung kapuspusan ng banal na espiritu. 나는 이제 어릴 적부터 돈 때문에요. 어려움을 많이 겪고 살았어요. At mula pagkabata ko, hirap na ako lagi sa pinansyal. 그래서 지금도 백화점이나 어디 이제 뭘 사러 가서요. 좀 비싼 건 못 사요. Kaya kahit pumunta ako sa department store, hindi ako makabili ng mamahaling bagay. 근데 사모님은요. 배짱이 커요. 잘 사더라고. Pero si Ma'am Hana, magaling siya bumili ng anumang bagay na 나는 지금까지 차 타고 sa 다니는데 department store. 내 손으로 새 차 산 적이 없어요. At ako rin sa mga sinakyan kong sasakyan, wala ring brand new. 그러다 보니까 맨날 중고차만 타는 거야. So, laging second hand. 왜 그렇습니까? Bakit? 하나님이 나한테는 맨날 중고차만 주려고 마음 먹으셨습니까? Ang Diyos ba, gusto niya lagi ibigay lang sa akin yung second hand na sasakyan? 아니요, 내가 돈 사랑에 찌들려가지고 돈 하면요 이게 옛 마음이 또 오니까 더러운 귀신들이 역사하는 거예요. Kapag, ibig na sabi, kapag andun pa rin yung dating mga kaisipan mo, halimbawa, may pag-ibig ka sa pera, ano yun yung gagamitin niyo na masamang spirit? 근데 이제는 이제 그것도 졸업이 됐어요. Pero lumagpas na ako sa ganung bagay. 그래 한국에도 좋은 차가 있어요. Meron akong mabuting sasakyan sa Korea. 필리핀에도요. 내가 안 샀는데 심장모임이 차를 잘 관리해가지고 타라고 이제 놔뒀어요. At dito sa Pilipinas, andun din si Elder niya pinapagamitin yung sasakyan niya para sa 무슨 말이냐? 내가 나서서 나를 위하여 힘쓰는 일은 그 힘은 빼라는 거예요. Ibig natin sabihin, hindi ikaw yung dapat mangibabaw o huwag mong gamitin yung sariling lakas mo. 내 힘으로 뭔가 할 수 있습니까? 그렇다면요. 그 힘으로는 마귀에게 동역할 수밖에 없는 거예요. Na kung gagawa ka ng bagay sa sariling pangalan mo, ay magiging kaisa ka sa gawain ng masamang spirito. 하나님 없이도 내 힘으로 뭔가 할 수 있을 것 같다는 생각은요. 사단의 속삭임입니다. Yung kaisipan na may magagawa ka kahit wala ang Panginoon sa buhay mo, yun ay kaisipan galing kay 이게 Satanas. 아담을 속였던 근본이에요. 네가 하나님처럼 될 수 있다. Ito yung pangunahing ng daya na kaisipan kay 어쩌면 Adan. 하나님이 책임지겠다고 분명히 약속한 내용의 선악과 그것 따먹으면 네가 하나님처럼 된다는 거예요. Sinabi niya, kung susuwayin niya, kakainin yung buwan na kalaman ng mabutit masama, magiging parang Diyos siya. 일단 사람은요. 크리스찬이 되어서도 돈이 좀 있어야 힘이 되고 교회도 도움이 된다고 생각하는 사람이 많아요. Kahit sa mga Kristiyano, naisip nila na kung may kakayahan ka sa pinansyal, o sarap magagawa mo na ang lahat. 내가 그랬어요. 선교를 위하여, 자립을 위하여 돈이 좀 있어야 되지 않겠느냐? Naging kaisipan ko rin to para sa self-supporting mission na di ba dapat mayroon tayong ganitong pinansyal na kakayahan. 명심하세요. 모든 만물은 하나님의 것이에요. Pero tandaan natin, lahat ng bagay sa mundo pag-aari ng Diyos. 근데 나는요. 자립사업을 좀 잘해서 힘있게 섬나라 필리핀에 큰 배도 하나 사가지고 선교를 해야 되지 않겠느냐 그런 생각을 했어요. Pero ako noon, nais ko na magaling na gawin, maging self-supporting
tayo sa pagmimisyon at makabili ng malaking barko, mag-ikot tayo sa lahat ng mga isla ng Pilipinas. 그래가지고 여기저기 후원받고 돈 이제 이 빚으로 은행 부채도 없고 해서 별짓을 다 하며 자립사업을 했어요. Kaya nagsimula tayo ng mga businesses sa iba't ibang paraan na ginawa natin. Mga sumuporta sa atin at nagkaroon tayo ng mga pagkakautang. 근데 여러분 아시잖아요. 하는 일마다 실패했어. Pero tulad ng alam nyo, bawat gawin natin ay nabibigo. 이러면서 부채가 처지고요. 이제 필리핀에 살 수가 없게 됐어요. At sa laki ng utang namin, wala na kami kakayahang manatili sa Pilipinas. 코로나로 한국 이제 돌아가면서 몸에 문제가 오기 시작하면서 결국 두 손 두 발 들게 됐어요. At dahil sa pandemya, kailangan naming umuwi ng Korea at nagkaroon din ako matinding sakit at talaga isinuko ko lahat sa Panginoon. 내게 있는 모든 힘, 두 손 두 발 들고 힘을 뺄 수밖에 없었어요. Nandun ako sa sitwasyon na wala akong choice kundi lahat ng magkabilang kamay ko, ako sinuko ko lahat sa Panginoon. 그때부터 하나님께서 일을 하시더라고. Inalis ko yung sariling lakas ko at doon nagsimulang kumilos ang Diyos. 내가 뭉개놓은 이 일들요, 부채도 갚게 하시고요. 이제 이 집이 없어서 여기저기 신세 주고 살았는데요. 이제는 집도 하나 주시고요. 차도 주시고요. 전부 책임져 주시더라고요. Mga bagay na hindi ko alam kung anong gagawin ko, nabayaran yung mga utang namin, nagkaroon kami ng bahay ng sasakyan. 그래 결론은 뭐냐? 모세를 보면서요. 모세도 잘 해왔는데 마지막에 그거 조금 불신앙했는데 가나안 땅을 못 들어갔어요. At makita natin sa konklusyon, bagamat si Moises, naging magaling yung pananampalataya niya, ngunit sa huli, nagkaroon siya ng kawalang pananampalataya at hindi siya nakarating na Kanaan. 그렇기 때문에 교회 지도자는 더더욱 나중심, 내 기준 내려놔야 돼요. Lalo na yung mga leader ng simbahan, dapat ibaba natin yung pagiging sentro sa sarili. 모세가 화가 나서 지팡이로 바위를 두 번이나 쳤던 이유는 내 생각, 내 기준 때문에 그래요. Yung dahilan na hinampas 2 beses ni Moises ang bato ng kanyang tungkod sapagkat ito yung sariling kaisipan niya at sariling pamantayan niya. 내 기준 내려놓고 내 기준신 하나님의 말씀 붙들고 하나님 기준으로 봐라. Ibaba natin yung sariling standard natin yung sa pagtingin natin sa mga tao, sa halipanghawakan ng salita ng Diyos at makita sila sa pamantayan ng Diyos. 나를 갈라디아 2장 20절로 박으면 내 화도 가라앉고 내 생각도 없어지고 그리스도만 남아요. Kung mangyari sa atin ng Galatia 2:20, yung sariling pamantayan natin o galit natin, ito ay maaalis at tanging ang Panginoon Kristo ang may iwan. 그러면서 성령 충만이 오는 거야. Doon darating ang kapuspusan na banal na 그래서 우리 Espiritu. 그리스도의 사람은 하나님의 거룩함을 드러내야 돼요. Kaya dapat na mga Kristiyano ay mahayag sa kanila ang kabanalan ng Diyos. 나는 그리스도의 사람이기 때문에 가난하든 뭐 라이반에 있든 어떤 질병에 걸렸더라도 그리스도를 나타내야 돼요. Hirap ka man, nasa laiban ka man, o may karamdaman ka man, dapat na si Kristo pa rin ang makita sa iyo. 모세가 다 잘하다가 깜빡 마지막에 실수한 게요. 백성들 앞에서 하나님의 이 거룩함을 드러내지 않았어요. 그리스도의 증인이 되지 않은 거예요. Naging napakagaling pa ng palataya ni Moises, ngunit sa isang iglap, andun na hindi niya nahayag yung kabanalan ng Diyos at siya nga ay nahulog sa pag-isentro sa sarili. 이게 내가 드러나면 뭐가 나옵니까? 화가 나와요. 말이 빨라져요. 그리고 그냥 슬퍼지기도 해요. At kapag nangyari ito, madali ka magalit, walang preno yung salita mo, o nalulungkot ka rin. 그러나 그리스도로 답을 내버리면요. 항상 기뻐지고 무슨 일이 생겨도 감사되어지고 임마누엘이 누려지는 거예요. Pero kung may kasagutan ka kay Kristo, lagi kang may kagalakan, papasalamat sa lahat ng bagay at nararanasan ng Emmanuel. 하나님께서 우리를 통해 사람들 앞에서 꼭 드러내고 싶으신 것이 뭐냐? 그리스도의 복음입니다. At ano yung nais ng Diyos na mahayag sa atin, sa ibang tao, ito yung mabuting balita ni Jesucristo. 언제 어디서나 그리스도의 증인되어 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Nagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon na kailanman, saan man, magtagumpay kayo bilang mga patotoo ni Kristo. 기도하십시다. Ay manalangin. 모세처럼 온유한 지도자였는데도 마지막에 불신앙에 빠졌던 내용을 볼 수 있게 하심을 감사합니다. Panginoon, salamat po. Pinakita niyo sa amin, maging ang leader niya si Moises na may kababaang loob ay nahulog sa kawalang pananampalataya. 작은 불신앙인 것 같으나 지도자의 마무리
참 불신앙이 어떤 결과를 야기했는지를 알게 하심을 감사합니다. Na tila munting kawalang pananampalataya lamang ito, ngunit nakita namin ano yung magiging resulta nito sa isang leader. At 하나님의 salamat 은혜로 po. 구원받아 전도자로 세워진 저희가 언제 어느 때 어떤 상황에서도 그리스도의 증인으로만 서게 하옵소서. Nawa kami na itinilaga nyo bilang leader at kailanman saan man, sa anumang kalalagayan ay maging mga patotoo ni Kristo. 이를 방해하며 나중심 내소견 앞세우게 하는 더럽고 저주받은 온수악한 마귀와 악령들을 결박하고 내쫓아 주시고 오직 그리스도 오직 전도에 방향 맞출 수 있게 하옵소서. Lalo't mas mga spirito na kumikilos pag mag-sentro kami sa aming sarili at dahil sa amin ay tinatali at pinapalis namin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Nawa tayong si Kristo, tayong pag-ebanghelyo lang. 우리 구 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.